Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, good news ito para sa ating mga kasundaluhan, sa mga AFP personnel. Lalo na ha, sa mga new entry na mga gustong maglingkod sa bayan, 'di ba? Ito yung mga magandang benepisyo na hatid ng ating gobyerno, yung mga plano ng ating gobyerno para sa pension plan ng mga hero ng ating bayan. My next question, Mr. President. Kung magkakaroon ng mandatory contributions ng new entrants para sa pension nila, as against sa dating kalakaran sa mga nauna na in service, ano po kaya ang magiging epekto nito sa ating recruitment? Mahalaga pong malaman natin ito, lalo na ngayon na mas kailangan natin ng pwersa, na mas kailangan natin ng mga new entrants upang higit na mapalakas natin ang AFP, Mr. President. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, sa inyong katanungan. Tayo po ay sumasang-ayon sa sentimiento ng ating puting kaibigan mamabata sa maaaring makaapekto ang panukalang pagbabago sa MUP pension system dahil po sa recruitment. Pero kung pwede lang maibahagi ko lang po, sa atin naging pagdinig patungkol sa MUP pension system at mula po nung napag-uusapan ng pension reforms noong nakarang Kongreso, nabanggit sa atin ng Philippine National Police na dahil sa pangamba ng pagbabago at posibleng pagbaba ng kanilang matatanggap na pensyon, tumaas ang bilang ng nag-avail ng optional retirement. Yun po ang naging repercussion po niyan. And I am afraid, at this time, we cannot quantify the possible effects of the pension reforms to the MUP recruitment. But we believe that pension is only one of the factors that our kababayans are considering when applying to become part of our MUP force, Mr. President. Palagay ko po, hindi lamang naman po pensyon ang nakakapanghikayat sa kanila para maging sundalo man o maging pulisman, Mr. Ginoong Pangulo. Marahil kasama na din dito ang kagustuhan nila makapaglingkod sa ating pinakamamahal na bayan. Paano po tayo makapaghihikayat na pumasok sila sa serbisyo? Alam naman natin hindi biro ang tungkulin. Gayong parang ang dating ay may matatapyas sa kanilang iuuwing sweldo. Hindi po ba kasi natin na mayalis na makapag-kumpira sila? Hindi po ba? Ang tinatanong niyo po yung sweldo ng yung contribution ng Matatapyas na MUP? sweldo dahil magko-contribute po sila, Mr. President. Sa Yung isang banda, mga bagong sundalo, please. well, sa isang banda, Ginoong Pangulo, maring higit din lumakas ang recruitment ng ating military uniformed personnel kung malalaman nila na magkakaroon ng matatag na pension fund. May sustainable at sapat na pondo silang maasahan sa panahon ng kanilang pagre-retiro sa serbisyo na layunin po ng panukalang batas na ating pinag-uusapan po ngayon. Gayun din, sa ilalim ng ating panukala ay may nakapaloob na 3% annual base pay increase sa loob ng 10 taon at meron ding medical insurance para sa mga papasok sa serbisyo. At bukod po dito, Ginoong Pangulo, ang magiging buwan ng kontribusyon ng bawat military uniformed personnel sa trust fund ay maaaring tingnan bilang investment for their future. Under Section 14 of the Bill, Senate Bill number 2501, under Committee Report number 173, the AFP Trust Fund shall be funded through mandatory contributions from the military personnel, which is 7% of their base pay and longevity pay as personal share, and 14% of the national government as its counterpart share. Tama po ba ito, Mr. President? At kung tama yan, ano ang naging basihan ng figures na ito? Tama po yan, Ginoong Pangulo. Ito po ay halos hindi na iba sa contribution rates ng iba pang mga civilian government employees sa GSIS, no? Na 9% ang kanilang personal share at 12% naman yung government counterpart. Ganito rin po ang pinanukala natin para sa uniform personnel. Yung PNP, BGMP, Bucor, Coast Guard, Fire Protection at NAMRIA sa ilalim ng ating panukala sa Section 30 kung inyo pong mababasa.
Ngunit, mga Ginong Pangulo, ibinaba natin ang personal share ng AFP sa 7% at itinaas naman sa 14% ang government share bilang pagkilala sa sui generis mandate ng AFP mula sa ating konstitusyon bilang protector of the people and the state. Siyempre, itong ating mga sundalo, ito yung mga nagbubuhis na buhay para sa ating bansa. Ganyan din, meron po silang mga assets, no? Mga real property assets na maaaring magamit bilang seed fund sa AFP Trust Fund kumpara sa ibang mga uniformed personnel kasi yung mga PNP, yung mga BJMP, mga fire, ng MRIA, Coast Guard, wala po silang assets. Ang AFP lang ang tanging meron po silang mga assets. And we must emphasize this. Ang maganda nito, no, magiging happy tayo mga wife, di ba? Yung mga asawa ng mga sundalo, no, syempre magiging happy tayo kasi nga may dagdag na 3% sa sahod nila, ha. 3% yon every year. So, annually siya for 10 years. Sa active personnel yan, at saka sa new entry, yung mga papasok sa serbisyo, ha. At yung mga active personnel, huwag kayong mag-alala, mga wife, no, kung feeling ninyo na mababawasan yung sahod ng mga asawa natin kasi magko-contribute silang 7%. Hindi po. Yung mga new entry lang po ang may mga contribution na 7% sa kanilang sahod. Hindi po hindi po affected ang mga active personnel sa sa contribution na 7%. Ang maganda din no sa mga new entry, yung mga yung may 14% na na counterpart ng government doon. 'Di ba? Ang laki. So parang nasa 21% na lahat kasi 7% sa kanila tapos 14% sa government. The monthly contribution. Okay, uulitin ko ha, pag naisabatas na ang panukalang ito na ang makapagbenepisyo ay ang mga MUPP, maganda ang balita talaga para sa ating mga kasundaluhan at ang mga magre-retiro in the future. Lalo na din sa mga bagong pasok o sa mga gustong papasok sa serbisyo dahil may bagong plano ang gobyerno tungkol sa pensyon ng ating mga sundalo. Ito ay magiging mahalagang hakbang upang manatili ang seguridad ng ating mga retirado sa hinaharap. Ang kontribusyon mula sa inyo at mula sa gobyerno ay magbibigay ng sapat na pondo para sa inyong pensyon na magiging madaling pagkunan sa oras ng pangangailangan. At ang mga bagong pasok o kahit ang ating mga active personnel ay makakatanggap ng 3% na increase sa kanilang sahod, sa kanilang best pay taon-taon hanggang sa 10 taon. Kaya't hindi na rin dapat mag-aalala ang mga ito tungkol sa kanilang kontribusyon. Sa mga gustong magbabalak pumasok sa serbisyo, siguraduhin ninyong gusto nyo maging sundalo para paglingkuran ng ating bayan nang walang pag-alinlangan. Maging tapat sa serbisyo, huwag haluan ng labag sa batas ang inyong tungkulin para in the near future, makapagbenepisyo kayo at hindi kayo mahihirapan kunin o matanggap ang inyong mga retirement fee. Ang paglabag sa batas habang nasa serbisyo bilang sundalo ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa pagtanggap ng retirement benefits. Gusto nyo ba yon? Yung may mga kaso kayo while nasa serbisyo, kasi yun, nagdudulot ito ng mga pahirapan pagdating ng panahon. Kaya mahalaga na sundin ang mga batas at regulasyon habang nasa serbisyo para maiwasan yung mga ganitong issue. Contributions to the trust fund will only cover new entrants. Maliwanag po yan. And not those currently in active service. So, ang mga, hindi po maapektuhan yung mga active military soldiers, active policemen, tsaka yung mga kasalukuyan nagsiservisyo sa gobyerno. At pati yung mga pensioners, yung mga retirado, wala pong hindi po maapektuhan ang kanilang mga pensyon. Okay. For my last question, Mr. President, will there be a salary adjustment as a consequence of the pension reform? May posibilidad ba ng karagdagang benefits para doon naman sa nasa active service pa na maapektuhan itong proposed measure? Tama ba na ang last pay increase nung 2018 at 2019 pa
may plano ba na taasan ang sweldo nila para naman kahit paano ay makusyon yung epekto ng panukalang ito, Ginoong Pangulo? Ginoong Pangulo, tama po kayo, Ginoong Pangulo. It was in 2019 or 5 years ago when our military uniformed personnel received their last base pay increase under former President Rodrigo Duterte. And under our committee report, Mr. President, we propose annual base pay adjustment of 3% for the next years for those in active duty, effectively including those who will be entering the service. And this is provided under Section 38 of our committee report, Mr. President. And the maximum retirement pay for active MUPs who will compulsorily retire after the effectivity of this act will also be increased to 90%. And this is one benefit that we are proposing, Mr. President. But we must clarify, Mr. President, that those in the active service will not be affected by the proposed monthly contributions. Only, again, and I repeat, only the new entrants will contribute to the trust fund. Para po sa mga nasa serbisyo sa kasalukuyan, wala pong ibabawas sa kanilang monthly pay. Maliwanag na maliwanag po yan. Dahil marami po sa ating mga kasanduluhan, kapulisan, ay kinakabahan na baka pati sila ay maapektuhan. Wala pong ganun. Hindi po magagalaw ang kanilang sweldo. Those who are already in active service, hindi po sila maapektuhan. Ayan. At least klarong-klaro po yan at yan ang inaasahan ng ating mga kasundaluhan at ng ating kapulisan.